Malaking tulong sa marami ang mga pagsasalin o translation ng English to Filipino o Filipino to English. Pero ang mga translator na nasa likod nito, tila wala pang job security. Kaya ang hirit ng isang grupo, batas para i-regulate at i-professionalize ang language translation. Nakatutok si Katrina Son. Libro, nobela, maging mga pelikula at batas. Ang mga iyan, sinasalin o tinatranslate ni Roberto Año Nuevo sa Filipino mula sa Ingles. Pero di raw ito madaling trabaho rito sa bansa ayon kay Año Nuevo, na dating hepe ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Una, hindi nababayaran sila ng tama. Tinitipid sila ng mga nagpapasalin. So parang hindi nakikita yung halaga nila sa lipunan. Minsan kinakailangan mong manalo sa mga contest para makilala ka. So yun ang ginagawa namin, mga old school. Si Raquel E. Sison Buban, tagapagsalin at faculty member naman sa isang universidad. Malimit niyang isinasalin ay mga survey instrument, maikling kwento at nobela. Ang problema, pag lumapit sila sa akin, magpapatranslate tapos thank you o kaya swerte kung may mug o kaya may keychain na ibibigay sa'yo, sila nagtatakda ng presyo. Samantalang sa kalakaran sa buong mundo, may mga rates ang translators. Kaya para mas makilala ang kanilang propesyon, mas mapagkakatiwalaan sila at dumami ang mga kliyente. Sabi ni Año Nuevo, malaking tulong kung kikilalanin ang pagsasalin bilang propesyon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit muling binuhay ng KWF katuwa ang National Committee on Language and Translation o NLTC ng NCAA at mga universidad at organisasyon ang kanilang ideya na magpasa ng batas para i-regulate at i-professionalize ang pagsasalin sa bansa. Makakatulong daw ito mabigyan ng proteksyon ang mga tagapagsalin at mga nagpapasalin. Kailangan pa siyang pag-usapan o hirap sa marami para makita kung ano yung mas mainam o mas maayos na direksyon ng pagsusulong ng panukalang batas para sa pagkasalin para sa professionalismo ng pagkasalin. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.